Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Sa video ito, pag-usapan natin kung papaano magkakaroon ng mahabang pasensya ang mga members ng Lupon Tagapamayapa. Importante ito dahil ang pagkakaroon ng mahabang pasensya, ito ay susi sa pagkakaroon ng maayos at tahimik na komunidad. Ang pagiging lupon tagapamayapa ay isang mahalaga responsibilidad. Isa sa mga pangunahing dapat mayroong kasanayan ang isang lupon ay ang pagkakaroon ng mahabang pasensya. Dahil sa ang mga hinaharap ng lupon tagapamayapa ay mga tensyonadong sitwasyon. Kailangan mo ng kalmadong isipan para makapamagitan ng patas at ng epektibo. Ngayon, paano magkakaroon ng mahabang pasensya? Ang number one suggestion, huminga ng malalim at mag-isip muna bago magsalita. Okay, anong ibig sabihin nito? Kapag mainit ang usapan, kinakailangan na ito ay pahintuin muna. Sandali. Huminga ng malalim at para mabigyan ka nito ng oras para makapag-isip bago magsalita. At maiiwasan ang mga hindi kinakailangang emosyon. Number two, kailangang unawain po natin ang sitwasyon. Maging bukas ang isipan ng lupon sa bawat partido, sa complainant at sa respondent. O isama na natin kahit dun sa kanilang mga testigo o mga witnesses. Tanungin ang sarili, ano ba ang pinag-aawayan? Ano ba ang dahilan ng alitan? Kailangan po ito'y alam natin bilang mga lupon. Paano o ito iintindihin ng walang pagkiling? Okay? Kaya po ang aking suggestion matagal na, kailangan talaga bago tayo humarap sa isang hearing ay pinaghahandaan po natin mga kapwa ko lupon. Meron na po tayong advance reading kung ano yung pinablatter, kung ano yung reklamo ng complainant laban sa respondent. Dahil kapag nauunawaan ng lupon ang sitwasyon, mas madaling makahanap ng solusyon. Kung naunawa natin sa pamamagitan ng ating mga advance reading, mas makakapag-isip po tayo ng mga solusyon na maaari nating isuggest sa mga naghihidwaang partido. Number three, huwag magpapadala sa emosyon. Ang pagiging kalmado na lupon ay nakakahawa. Kung ikaw na lupon ay panatag, mas malaki ang posibilidad na susunod yung mga naghihidwaang partido. Meron pong pagkakataon kasi na lupon pa ang mainit ang ulo. Ay pag ganun po ang mangyayari, kung mas mainit pa ang ulo ng lupon sa mga nag-aaway, at the end ng usapan, sigurado magkakaaway kayo. Away mo na rin yung mga partido na naghihidwaan. Hindi natin natulungan, hindi natin naibigay yung kinakailangan nila na solusyon. At higit sa lahat, hindi po natin natupad yung layunin ng katarungang pambarangay. Number four, magbigay ng pantay na oportunidad sa lahat ng magsasalita. Ano pong ibig sabihin nito? Bawat isa ay nararapat na marinig. Iwasang magbigay
ng opinyon habang hindi pa tapos ang bawat panig. Ikaw na lupon ay isang tagapamagitan, hindi tagapagdesisyon. Maliwanag po ito ha. Tayo'y namamagitan lamang, hindi tayo ang nagdi-decide kung ano dapat ang mangyari sa mga naghihidwaan. Number 5, dahil tayo nga pong mga lupon ay tao din lang. Kaya ang suggestion ko, yung number 5, ay kailangang magdasal at magkaroon po ng pagninilay-nilay. Ang spiritual grounding ay makakatulong sa pagpapalakas ng pasensya ng bawat lupon. Tandaan po natin yan. Ako po personally ay humihingi ng divine guidance, divine intervention para po maging malinaw yung ating pagharap sa mga naghihidwaan nating mga kabarangay. Okay, maaring kayo ay magkaroon ng pagdarasal bago magsimula para po nang sa gayon, ito ay makakatulong upang maihanda ang isipan ng mga nag-aaway na partido. Ngayon, ano naman yung mga maaaring maitulong ng mga lupon tagapamayapa bilang mga peacemaker ng community? Ang pagkakaroon ng mahabang pasensya ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa mga taong tinutulungan natin. Narito po yung mga benepisyo ng pagiging pasensyosa bilang mga lupon tagapamayapa. Una, mas tataas ang paggalang sa atin ng mga tao. Kapag pasensyoso ka, mas nirerespeto ng mga tao ang bawat suggestion, ang bawat kilos mo sa panahon na ikaw ay namamagitan. Number 2, mas madaling mabigyan ng solusyon ang isang alitan. Ang kalmado at maayos na mediation o conciliation ay nagre-resulta sa win-win solution para po sa lahat ng mga partido na mayroong hidwaan. Number 3, pagiging haligi ng kapayapaan sa komunidad. Ang ating presensya bilang lupon ang nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kabarangay na magkaroon din ng kapayapaan sa kanilang sarili at sa iba. Ayan mga kabarangay, ito po yung aking maaaring mga tips na nasa inyo po yan kung inyo pong gustong gawin. Palagay ko po ito ay makakatulong. Ang mga sinasabi ko po, nilagay ko nga dito sa aking ginawang script ay base po sa mga experiences natin bilang lupon. Yung pagkakaroon ng mahabang pasensya. Ngayon, kung hindi mahaba ang pasensya ng mga lupon tagapamayapa, maaaring hindi po para sa inyo ang trabaho ng pagiging lupon. Baka meron kayong ibang calling, ibang trabaho. Doon sa ibang trabaho kayo tinatawa at hindi ang paglulupon. Ulitin ko, kung maiksi lang ang inyo pasensya. Kaya mga kabarangay, maraming salamat sa muli ninyong panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Para po dun sa mga ang interest ay nasa Katarungang Pambarangay, maaari nyo pong i-like ang mga videos ko, maaari kayong mag-subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para po sa susunod nating pag-upload ng mga videos dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Kayo po ay muli, maraming salamat po. Ako po, si Jeffrey.